June 11, 2001, inumpisahan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang sagupaan sa SBN 21. Bumalangka sila ng isang palatuntunang itatapat sa ang dating daan ni Brother Eli Soriano. Sa unang pagkakataon po ay maglilingkod kami sa inyo sa himpilang ito sa pamamagitan po ng palatuntunang ang tamang daan. Ito ang natatanging palatuntunang pang-telebisyon ng Iglesia ni Manalo na sadyang ginawa upang labanan ang Pangulong tagapagsalita ng palatuntunang ang dating daan, si Brother Eli Soriano. Mapatutunayan ninyo na itong si Ginoong Eliseo Soriano madaldal lamang pero wala ho itong nalalaman. Maliwanag ang kanilang layunin, ang igiba si Brother Eli Soriano. Ayoko naman sabihin yung sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Hindi naman pinagtagal ni Brother Eli ang mga batikos na ito na lumutang sa himpapawid. Agad niyang sinagot ang mga batikos ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. And let us keep the ball rolling. Umpisahan na natin, ma'am. Iisa-isahin po natin. Iisa-isahin natin sagutin. Ay, hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Tanggap pala ni Kabularan na may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ibalik natin. Hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kita mo, hindi talagang may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Oh, yung pala ang tunay na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo. Hindi pala Iglesia ni Manalo hindi Iglesia ni Kristo. Pakita mo. Yung sinasabi ni Kabularan na para raw tayo nasa kumunoy habang lalo tayo lumulubog. Inumpisahan mo, makikita mo kung sino lulubog ka magdamay. Ating pakinggan ang isa sa mga aral na kanyang pinaninindiganan. Si Kristo, naniniwala kami ang ibong mandaragit sa 46:11 ng aklat ni Isaias. Ngayon, ito, siya nga yung paninala. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Yan Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino mo sa sinungaling na to? Ang buton. Sabi ko raw, yun daw 46:11, ang tinutukoy daw doon, taong ibon. Ha? Wala akong sinabing taong ibon. Ibalik natin, mga kababayan. Tulugan nyo ako may sinabi akong taong ibon. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino mo ito sinungaling na to? Wala tayo sinabing taong ibon. Wala po yun, paliwanag yun. Nilagyan tayo sa bibig ng taong ibon. At yun ang tinutulan. Yun ang tinutulan. Yung kanilang gumawa sila ng multo, tapos sinalalabanan nila. Hindi yung sinabi ko. Ha? Tama? Ang sabi po dito sa ating binasa, gaya ng isang inahing manok. Ito po ay, kung tawagin natin sa figure of speech, ito po ay nasa uring simile. Gaya. Hindi si Kristo. Kawawang ginawa doon sa inahing manok. At kawawa rin yung mga sisir, kapatid na rin. Nawalan na po ng pakpak ang kanilang inahin. Nalisan ng pakpak yung inahing manok at ikinabit sa ating Panginoong Pero Kristo. sangat O, di hindi ka nakakaintindi ng figure of speech. Bakit po? Simili pala. Bakit ka magsisimili ng dalawang entity na hindi nga magkapareho? Oo nga. Di ba? Kung ang simili nun yung pagmamalasakit ni Kristo, sabi niya, sa mga kanyang mga tauhan, at pagmamalasakit ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Therefore, kung paano yung inahing manok ay may pakpak, natural si Kristo may pakpak din. Di ba ganun ang simili? Siyempre po. O, nakakaintindi ka ba ng grammar? Pag sinabing simili, hindi mo pagtutularin yung dalawang bagay na totally different. Hindi mo pwedeng itulad yung may pakpak sa wala. At sabihin mo simili. At saka pa paano ka makakadagit wala kang pakpak. That is illegal, Kaya, diba? Totoo ba na para malaman lamang ng Diyos ay kinakailangan pumasok muna sa isipan ng tao at sa puso ng tao ang ano pa mang bagay? Hindi ho. Nagkakamali ka, Soriano, kapag kayan ang iyong sinasabi at yung iyong iniisip, nagkakamali ka riyan. Sa Deuteronomio 13:3, dito po sa The Living Bible, ito po ang ating mapapakinggan. Don't listen to him, for the Lord is testing you to find out whether or not you really love Him with all your heart and soul. Yung terminong upang maalaman.
hindi po referendo yon, hindi pinatutungkol yon sa tunay na Diyos, kundi ang sabi po, the Lord is testing you sa tao to find out that you really love Him. Kaya yung terminong upang maalaman ng tao, yung hindi nakakaalam, yun ang hindi alam ni Mr. Eliseo Soriano. Sa pagwala pa pong pagsubok. Kabularan! Kabularan! Ginamit mo pa, in-English mo pa yung di naman eh. The Lord is testing you. Abo. Sinusubo kayo ng Panginoon upang maalaman. Sino ba ang gustong makaalam doon? Yung sinusubok o yung ba sinusubok? Yung sinusubok. Ay, naku naman ikaw, wala ka talaga sa katinuan lalabas niyan. Di ba? In-English mo pa, hindi mo ba naibaba ng Englishin? Tagalogin nga natin kapatid na Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang iyon o ng mapanaginiping iyon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Bakit sinusubok kapatid na Upang Maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. O sino interesadong makaalam ng iniibig ba siya? Di ang Diyos po. Di ang Diyos. Opo. Di ba? Opo. Kaya nga ang tao dumadating sa pagsubok para alamin ng Diyos kung talagang matatag ka at sumasampalataya ka at mahal mo siya. Di ba ganun yun? Opo. Aba, paliwanag nitong binaliktad eh. Kaya raw sinusubok ng Diyos yung tao para malaman yung tao. Tuloy natin to para lumitaw lalo yung kanilang mga katangahan. Sa pagwala pa pong pagsubok, paano nga namang malalaman ng tao kung talaga bang iniibig niya, Panginoon? Kaya nga, ang malaking suliranig, kapatid na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo. Nakalagay na mo! At tinawa, balik mo na yung punto na yun na sinabi ni Bulara. Dinadagdagan lang Biblia para mapalusot yung kasinungalingan nila eh. At tinanin nga, pag hindi ka magalit dito sa mga to, wala ka nalang amor proprio. Wala ka nalang pagmamahal sa kaluluwa pag hindi mo nakagalitan sa mga buwisit na to. Bakit? Harap-harapan niloloko tao eh. Wala naman nakalagay na upang maalaman mo eh. Ang nakalagay upang maalaman. Di ba? Sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Meron bang mo? Wala po. Para patulog-patulogin na ang dapat makaalam na yung tao. Kaya nga siya sumusubok, gusto niyang malaman eh. Di ba? Ang katunayan, nung subukin niya si Abraham, anong sinabi niya nung masubok na niya? Tuloy natin. At inihunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos dahil sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong nanay. Talastas ko ngayon. Hindi sinabi kay Abraham, oy Abraham, talastas mo na ngayon. Hindi ganon. Talastas ko ngayon. Dahil nasubok niya si Abraham, talaga ibibigay yung anak niya eh. Huwag mo na ikang buhatin ng kamay mo, Abraham, sa anak mo, sapagkat talastas ko, sabi ng Diyos. Siya pala ang nakakatalastas. Siya ang makakaalam. O ano, sabi ni Bulara, tinan niyo kung paano labuin ng Biblia ng mga tao na yan. Play natin uli yun. Yan ang malaking suliranig, kapatid na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Sinungaling eh, sinungaling. Yung daw termino upang maalaman mo. Wala naman nun. Wala po nun. Wala. Tingnan mo, kaligtaran naman, walang katakot-takot sa Diyos kahit kapiraso. Wala nun. Upang maalaman, dinagdagan ng mo. Na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Di ba kapatid na rin? Talagang nagkatao dahil binagyan mo lang mo. Pero alisin mo yung mo, hindi ganun. Dinagdagan mo yung Biblia. Mga magulang at mga kaibigan na ginagamitan ng terminong pangpanahon. Subalit, ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa sa mga maibibigay nating prueba, kapatid na Ramil? Ito po, mababasa natin mga kababayan, dito po sa Merriam-Webster College Dictionary. At mababasa po natin sa 757, ito po ang ating marinig. Morning glory. Morning glory po. Aba, ano ba yung tinatawag na morning glory, kapatid na Ramil? Ito po. Any of various, usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly, a plant of the morning glory family including herbs, shrubs, or trees with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po, mga kababayan, ginamit po sa diksyonaryo ang morning glory. At yung morning, kapatid na umaga ho yan, kapatid na John, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi ritong morning glory, ito isang uri ng halaman.
Ngayon, baka isipin ng iba kapatid na rin, kapatid na Ramil, yung morning glory na isang uri ng halaman, maling tawagin yan na morning glory kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory na yan pagka sa gabi. Kung si, hindi na morning. Kung si Eliseo Soriano, siguro, ang tutulig siya rito, maaari. Sandali, bro. Mr. Toriano. Ginamit nila yung salitang, yun daw salitang morning o umaga. Hindi naman daw lahat ng ginagamitan ng terminong pampanahon, yun na nga ang kahulugan ay pampanahon. Ang pinagalingan kasi Biblia, Santa Cena. Opo. Ang Cena, Supper. Hapunan. Ang pinupuna ko, bakit umaga, alas 9? At bakit may abuloy? Kung Santa Cena yun, talagang banal na hapunan yun, ba't may abulo yan? Opo. Yun ang pinupuna namin. Ngayon, hindi naman daw ko sinabing hapunan, hapunan na nga. Pinagtatanggol niya ngayon yung pagkasagawa nila ng umaga. Yun ang ibig sabihin nun, logic nun. Ang gumawa ngayon, morning glory. Hindi naman daw ko morning glory nga. Tinan niyo kung ano kahulugan ng morning glory, mga kababayan. Hindi lang nila binasa ito Ako naman ang babasa. Sa dictionary sila pumunta. Di pupunta rin ako sa dictionary. Susundan ko sila. Baka akala naman ni Kabularan kahit kapirasong English, may baon naman ako di ba? Ito yon. A climbing plant of the beanweed family. Widely cultivated for its trumpet-shaped blue, purple, pink, or white flowers that close toward evening. Ayan. Kaya pala naman tinawag na may morning glory, it makes sense. Dahil sa morning lang pa siya nakabukadkad at pagkagabi sumasarap. Ayun. Kaya gumamit sila ng halimbawa, sila yata itong nakumunoy, kapatid na Diyos. Kung ako sa kanya, hindi na ako kakawag. Pag kumawag ka pa niyan, huwag mo sabihin walang kinalaman sa panahon nito. Kaya tinawag na morning glory, ang bulaklak kasi dito, pagka gumagabi, sumasara na. May relevance yung pangalan niya, doon sa karakter. May relasyon. Hindi lang nila naintindihan. May relasyon. Yan, Kabularan. Tamo, sasabihin mo, matututo ko sa'yo, mali pala, matututunan ko sa'yo. Dito ka matututo, tama, matututo. Nakuri pa rin, ang isa pa pong dagdag kaalaman, kapatid na para kay Mr. Soriano at sa kanyang mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki. Na kung tawagin po, kapatid na ay morning dress. Ang kahulugan niya, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding. Kasal. Hindi naman ng lahat ng kasal sa umaga. Pero ang tawag po doon sa kasuotan, panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Kasal, gabi. Oo. Yung sabihin naman niya, mas tama yung evening dress. Yung evening dress, meron din formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat idang kahulugan mismo Formal na kasuotan. Kamukha rin naman yung sinabi mo. Harapan niloloko ang mga tao Sabi niya yun. Tingnan natin ang dictionary ko ano sabi. Ano po ba sabi? Hindi ko binasa po Morning dress. Ito, morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as weddings. Daytime. Kay Bularan. Consisting of a black cutaway, striped black pants, usually a vest, and sometimes a top hat. Ayun. Ang kahulugan pala ng morning dress na isinusuot ng lalaki, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Hindi naman sa wedding lang ginagamit ito. Ang kanilang panluloko, yung pala kay sa kasal, ang kasal naman kay hindi lang gabi, kaya hindi lang umaga. Mali ang pakahulugan nyo. Kaya tinatawag na morning dress, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Maraming events. Isa rin ang wedding. Kaya lang, isinusuot ito, daytime. Kaya ang tawag, morning dress. Ayun. Pag isinuot mo yan sa gabi, ay Pag sinuot mo sa gabi ito, hindi na morning dress ito. Di ba? Yung evening dress, meron din formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Yun nga, mali nga. Huwag ka magsusuot ng evening dress sa umaga. Dahil wala ka sa lugar. Kaya huwag ka magsasantase na ng alas 9 ng umaga. Parang ganito yan, kapag nadali Ang pinambabati raw, Iglesia ni Cristo. Kaya pag nagkasalubo tayo sa daan, ano nabati mo sa akin? Iglesia ni Cristo! Iglesia ni Cristo!